Ang kwentong ito tungkol sa Biringan, ang lungsod ng engkanto sa Samar. Ang Pilipinas ay may sariling bahagi ng mga kababalaghan na katulad ng Atlantis o El Dorado sa maraming mahiwaga at nakakaakit na lugar na nawala na lungsod ng Biringan ay pumupukaw ng pinakalabis na pamamangha at intriga. Ang mga kwento tungkol sa nakatagong lungsod na ito ay partikular na sikat sa mga residente ng Samar na naniniwala na ang Biringan ay higit pa sa isang alamat. Ang Biringan ay sinasabing isang lugar ng mga engkantos, mga enchanted sa mapagpakumbaba. Lugar ng Hilagang Samar sa Pilipinas. Ayon sa mga paniniwala, ang Biringan City ay isang advanced na metropolitan na puno ng matataas na arkitektura at mga istrukturang labas ng mundong ito, na kung saan ay hindi pangkaraniwan na umiiral sa isang bukirang lugar tulad ng Samar. Ang kagandahan at kadakilaan nito ay sinasabing akitin ng mga tao na dumating sa kanilang kaharian at manatili doon magpakailanman. Saan ka makahanap ng lungsod ng Biringan? Ang katagang Biringan ay nangangahulugang isang lugar upang hanapin ang mga nawawalang tao. Matagal nang pinaniniwalaan na tuwing ang isang tao ay biglang nawala sa mga bahaging ito ng Samar, maghinala ang mga tao na dinala ng engkanto ang nawawalang taong iyon sa Biringan. Mayroong iba't ibang mga teorya kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng kamanghamanghang lungsod na ito. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang Biringan City ay matatagpuan sa pagitan ng Calbayog City at Catarman sa pagitan ng lungsod ng Calbayog at Catarman sa hilagang bahagi ng Samar. Samantalang, ang iba pang mga lugar ay tumuturo sa timog na lugar ng Samar sa paligid ng rehiyon ng San Jorge o Pagsanghan. Gayunpaman, gaano man kahirap ang mga tao para sa 100, tila hindi nila alam eksakto kung paano pumunta sa Biringan City. Ayon sa mga bayan, ang Enchanted City ng Biringan ay nilalamon ng isang spell upang maitago ito mula sa mata. Pinapayagan lamang ng engkanto ng Biringan ang ilang piling makita ang mga kababalaghan ng napakatalino nitong lungsod. Ang mga taong iyon ay maaaring puntahan kasama ang engkantos sa Biringan sa pamamagitan ng ilang mahiwagang portal na kumukonekta sa kanilang kaharian sa ating mundo. Sinasabing mayroong kabuuang 7 mga portal na humahantong sa lungsod ng Biringan. Ayon sa isang dokumentaryo ng Kapuso Mo, si Jessica Soho, isang programa sa TV sa Pilipinas, isang malaking puno ng balete sa Pagsanghan ang nagsisilbing isa sa mga portal sa enchanted na kaharian na ito. Ayon sa mga bayan, ang Enchanted City ng Biringan ay nilalamon ng isang spell upang maitago ito mula sa mata. Pinapayagan lamang ng engkanto ng Biringan ang ilang piling makita ang mga kababalaghan ng napakatalino nitong lungsod at ang mga taong iyon ay maaaring pumunta sa Biringan sa pamamagitan ng ilang mahiwagang portal na kumukonekta sa kanilang kaharian sa ating mundo. Ang engkantos sa Biringan. Ang misteryosong lungsod ng Biringan ay sinasabing tinatahanan ng engkantos o ang mga enchanted. Ang engkantos ay mga elemental na nilalang na pinaniniwala ang kasing edad ng mga bundok at ilog na dumadaloy sa mga bahaging ito ng Samar. May kakayahan silang baguhin ang kanilang anyo sa anumang mga nilalang na nais nila. Ang ilan ay naniniwala na lumalakad sila sa mga tao at kapag nakilala nila ang isang magandang ginang o isang gwapong batang lalaki na angkop na kapareha para sa kanila, ilalagay nila ang taong iyon sa isang ulirat upang kumbinsihin silang sumama sa Biringan. Maaari mong sabihin kung ang isang tiyak na tao ay talagang isang engkanto kung wala siyang isang philtrum o ang patayong tupad na tumatakbo mula sa ilalim ng ilong hanggang sa itaas na labi. Sinasabi sa bulong-bulungan na mayroong 2 uri ng engkanto sa Biringan. Ang mabuting engkanto ay naninirahan sa loob ng lungsod, habang ang masamang engkanto ay gumala sa labas lamang ng paligid. Pinaniniwalaan na ang mabubuti ay ang mga naglalakad sa mga tao upang malaman ang ating mga pamumuhay o makahanap ng angkop na kapareha upang maibalik sa kanilang mundo. Gayunpaman, naniniwala ang iba na lahat ng mga engkanto ay mga kwento ng pagtatagpo. Ang pagbanggit ng Biringan
ay tila nagdudulot ng pagkabalisa sa mga residente ng Pagsanghan, isa sa hinihinalang lokasyon ng Biringan. Ang ilang mga tao ay natatakot na pag-usapan ang lugar na ito sapagkat natatakot sila na ang engkanto ay magalit sa kanila at sampain sila. Gayunpaman, naniniwala ang iba na hindi lahat ng engkanto ng Biringan ay masasama. Narito ang dalawang mga tao na nakasaksi sa paningin, panayam ng kapuso mo, Jessica Soho, mula sa mga taong nakakita sa Biringan ng kanilang sariling mga mata. Kwento ni Potenciano Bordolo, isa sa mga residente ng Samar na nag-angkin na nakita ang Lost City ng Biringan ay si Potenciano Bordolo. Ayon sa kanya, noong 13 taong gulang pa lamang siya, nasa labas siya sa likod bahay nila ng gabi nangongolekta ng nakasabit na labada. Biglang, dalawang lalaki ang lumabas mula sa kung saan at sapilitang kinuha siya. Dumaan muna kami sa isang madilim na lugar. Maraming mga damuhan at nang malapit kami Biringan, maliwanag na ngayon. Pagkatapos nakakita ng mga bahay na napakalaki, ay napakamaliwanag doon maraming mga tao, umiiyak at parang kinilabutan. Lola Potenciano, pakikipanayam isinalin sa Ingles. Inalok sa kanya ang isang plato ng puting bigas at isa pang plato ng itim na bigas. Ayon sa lore sa Samar, sa Biringan inaalok ka ng puti o itim na bigas. Kung pinili mo na kumain ng itim na bigas, hindi ka na makakabalik sa larangan ng tao. Tumanggi si Lola Potenciano na kumain ng anumang pagkaing inalok sa kanya at humiling na ibalik dahil magagalit sa kanya ang kanyang ina. Ayon sa kanya, hindi sinasaktan ng mga kalalakihan mula sa Biringan. Dinala siya sa Biringan dahil ang isang residente ng Biringan na pinangalanan niya bilang Romy, ay nagustuhan siya at inalok na manatili siya sa kanya sa Biringan. Gayunman, tumanggi si Potenciano at gugustuhin na maging kaibigan lamang sila. Kwento ni Pablita Gallos. Panayam kay Pablita Gallo, isang tao na nag-angkin na nakita ang nawalang lungsod ng Biringan. Credit kapuso mo Jessica Soho, ito ay sa taong 1979. Si Pablita ay lumabas upang pumunta sa kanyang ama at maghatid ng kanyang pagkain. Gabi na nang umuwi siya pauwi. Unti-unti, parang nawala siya sa daan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang lugar kung saan may mga matangkad at maliwanag na mga gusali, ang pinaniniwalaan nilang tagong lungsod ng Biringan. Sinabi niya na sa Biringan. Maraming mga tao, subalit napakatahimik. Sinabi niya na sa oras na iyon, wala pa ring kuryente sa kanilang lugar, kaya't nakakaisip talaga ito. Kwento ni Annie. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isang batang babae na nagngangalang Annie sa MOR, isang tanyag na istasyon ng radyo sa Pilipinas. Pinagtutuunan ng episode ng drama sa radyo ang kwento kung paano nagpunta ang kaibigan ng Annie na si Rita sa Samar kasama ang ilan sa kanilang mga kaklase para magbakasyon. Doon, isang engkanto ang nagustuhan kay Rita at hindi na siya bumalik sa bahay. Makinig sa buong kwento sa ibaba. Bagkat, spirited away. Ang pag-ibig ng Biringan ay malalim na nakaukit sa mga puso ng mga mamamayan ng Samar, habang ang ilang mga individual ay lantaran na sinabi sa mga tao na sila ay talagang inagaw ng engkanto ng Biringan. Ang iba ay natatakot na banggitin pa ang pangalan ng lugar sa takot na ang engkanto kunin mo din sila. Sa ilang bahagi ng Samar, pinaniniwalaan na tuwing may nasasangkot sa isang aksidente, nahuli isang misteryoso sakit, o biglang nawala, posible na ang taong iyon ay dinadala ng isang engkanto sa Biringan, lalo na kapag ang taong iyon ay kaakit-akit. Tinawag ito ng mga waray na bagkat o pagiging masigla. Sa bagkat, pinaniniwalaan na ang walang buhay na katawan ng tao ay talagang isang dalisay ng ilang uri na itinapon sa isang spell upang gawin itong hitsura ng isang tao, kung saan sa katunayan, ang espiritu o ang kamalayan ng taong iyon ay dinala sa kaharian ng engkanto, naiwan sa likod na lumilitaw bilang isang patay na katawan. Ano sa tingin mo? Totoo ba o isang produkto lamang ng ligaw na imahinasyon? Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento. Mag-subscribe at mag-comment po tayo sa channel na ito.